Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter side ng SEO. Naalala ko sir nung mga unang beses natin, sinasabayan kita sa pag-intro mo. So wala lang. Tatawa lang ako ngayon. So, Yung mga nakikinig sa atin for sure, yun na lang yung lagi nilang ina-expect na intro. naalala ko nung pinakaunang episode natin. Hello, hello, hello. Gano pa. Tapos ganyan. Anyway, nakakatuwa lang kasi medyo nag-i-improve naman sa tinagal-tagal na ginagawa natin to. Well, anyway, sir, yung topic natin sir ngayon is paano ba tayo tatagal as an SEO sa industry? Especially right Ayan. now na may mga AI. Paano ba tatagal ang isang SEO dito sa industry na to? So, Eh, marami nang sumusuko. And mm, di ko alam kung sa mga students mo may mga magpaparamdam na bang sumusuko or minsan kasi nagiging radio silent yung yung chat group ko kasi ngayon ikaw for sure may tawag dito, may mga nagpo-pursue kasi may mga series ka ng webinar, mm, pero yung ayun. sa akin kasi medyo radio silent as of now, Mm. na siguro iniisip ko kung sumuko na ba sila or what not. Hindi, tingin ko naman halos yung mga nagiging student natin, halos magkakaparehas lang sila. Mm. So, lately lang nag-extend ako ng reach sa Yan. Facebook, no, na Google Mm. Ads, ay, nag-Facebook Ads ako. So, Mm. may mga bago siguro na dumarating. Tapos Mm. yung mga yun kadalasan, galing sa ibang niche na gustong mag-add ng SEO skills. Mm. So, ayun. Kaya I think maganda rin tong topic na to para sa kanila, no? Yan. Especially sa mga bago and they'll know how they can uh, yung para mapatagal nila yung skill nila dito. Kung hindi man ito yung main goal Mm. nila sa gustong gawin, but para lang ma-add nila dun sa nila, arsenal, pagdi-digital marketing. Paano ka magiging matigas na SEO, no? Mm. So, go na tayo sa first question natin, sir. Sir, ano sa tingin mo yung pinaka-importanting mindset para magtagal tayo dito sa SEO industry? Okay yan. Kakapanood ko lang kanina nung parang video ni Coach Russell. Mm. Russ Juson ba yun? Russ Juson. So, pina-follow ko kasi ang dami niyang life inspirational na quotes tsaka sa video. Ganun. So, Mm. nakapag-improve siya ng mindset mo kahit na Mm. na-implement mo siya sa mga bagay-bagay. So, napaka-importante talaga ng mindset kapag gusto mo talagang gumaling at magtagal sa isang industry. So, yung example nga niya dun sa kanyang video was parang tinatanong niya, ikaw, kunyari, di ka marunong magpiano, pero by December, kakayanin mong maging magaling na pianista Mm. kung mayroon condition. Like, example, kapag nagawa mong tugtugin tong pyesa na to, bibigyan ka niya ng $10 million. Wow. Ikaw ba, ikaw ba, hindi mo gagawin ng lahat para maging magaling kang pianista by December? So, meron ka pang Yan, ilang oo. buwan, di ba? So, Mm. yun yung mindset na gusto kong iano sa kanila. Mm. Maybe ngayon, newbie ka, baguhan, wala ka pang alam. Pero darating din yung point na pag talagang pinursu mo, ginusto mo na maging isang magaling na SEO, magagawa mo yun. Yun. So, Mm. kailangan ng right mindset. So, ano ba yung, Yan. para sa akin important, number one na mindset is yung magaling ka mag-adapt or dapat open Mm. ka lagi for adaptability. Mm. Kasi dito sa space ng SEO, kahit siguro every month, nagbabago yung Mm. algorithm changes, no? Minsan, Mm. maliliit lang. Minsan, sobrang laki. Katulad ng nangyayari ngayon, no, sa Google kay AI mode. Yeah. Pati na rin doon sa mga LLMs na nagsusulputan ngayon. So, Mm. dapat marunong ka rin talagang mag-approach ng mga bagong method bukod pa dun sa mga old methods na ginagamit mo before. I-clarify ko lang yung methods, hindi ito yung fundamental, iba pa yon. Pag fundamental, kumbaga parang, anyari, nag-update ka ng title tag hanggang ngayon, nag-update ka pa rin ng title tag, which is Mm. yun talaga yung fundamental. Ginagawa ka talaga yun kahit na new methods pa, di ba? Yeah. So, ang sinasabi ko is yung mga old method, like for example, previously, yung mga link building na ginagawa mo, ganito lang, hanap ka lang ng mga yung guest post or write for us, na gano'n. Ngayon, parang hindi na siya masyado Hindi na siya masyadong gumagana kasi nga, kadalasan ang nakukuha mo dun sa mga ganong prospect ay pwedeng PBN or pwedeng nag-accept na mga guest post na binabayaran sila. So, Mm. kumbaga, ang mga new method ngayon, mostly pag-focus na lang sa pag-target ng mga legit blogs o kaya Mm. legit businesses, no? Na hindi sila naapektuhan ng mga algorithm update. So, yun. Mm. Yun ang para sa akin, importanteng mindset na matutunan ng mga bago.
Mindset ba? Mindset. Mm. Sisigundaan ko lang sir yung sinabi mo, no? Ever since na ginawa natin itong SEO Kwentuhan Podcast, ang pinaka ini-instill natin sa kanila, which is related din dun sa sinabi mo, is parang be a student forever. So lifelong learning yung mindset na gusto kong i-instill sa lahat, hindi lang sa ano ko, sa mga students natin or sa mga nakikinig sa atin. Sa lahat ng tao, sana ganun tayo. And you treat SEO not just a skill, but sa akin ito lang naman yung sa akin, but as a craft. So craft siya, hindi lang siya basta inaral ko sa course na ganito tapos na-adapt ko na kagad lahat yung dapat kong gawin within a certain time frame or within a year or whatnot. No? Mm. Lagi tayo nag-e-evolve kasi nga, tulad nga na sabi mo sir, algorithm changes, nandyan yan. Clients come and go for sure. Tapos yung Yep. mga tools nag-e-evolve. 'Di ba? Mhm. But if yung mindset mo, SEO is a craft, SEO is a discipline, need mong i-sharpen daily. Yung mga setbacks na ganun, magugulat tayo na nag-iba yung takbo ng search engine result page ngayon. May AI mode, may AI overview. Yung mga ganun, hindi ka na mababahala. Kasi nandoon ka sa punto na aalamin mo lang yun ulit. Mag-aaral ka lang ulit, 'di ba? So, yun Mhm. yung mindset na ini-instill naman natin sa kanila since day one. Tapos with that, kakabit din nun is we're not going always for shortcuts, 'di ba? Mhm. Hindi tayo nagtitingin lang ng shortcuts kasi if alam mo yung ginagawa mo, why do the shortcuts? 'Di Mhm. ba? Kasi it will lead to something na alam mong papalpak sa dulo eh. Kasi you've been there, you've done that, and tuloy-tuloy lang yung reiteration mo ng ginagawa mo. And the fact na student ka forever is, yung mindset mo din is either you win or something or you learn on something. Hindi, never lose. Mhm. Kumbaga Tama. ganun ka kasi natututo ka lang ng natututo, ina-absorb mo lang lahat ng nangyayari. 'Di ba? So 'yun, napakagandang mindset na Tama. sinabi mo, sir. Yep, correct. Yeah. Mm. Iwan natin yan sa kasabihang consistency beats shortcut. Yun Yeah. ang tandaan nila. Uh-huh. Ito napaka-importante ng sa SEO, pagiging Mm-mm. consistent. Nicely done. Mindset ba? Mindset. So, question number 2 natin, sir. May point ba, sir, sa career mo? Ito medyo personal. May point ba Mhm. sa career mo, sir, na parang trip mo na sumuko? Di ba? Mm. And paano mo na-overcome yung feeling na yun? Or yung Okay. moment na yun? Ako kadalasan, honestly, yung mga ganyang scenario na Mm-hmm. feeling ko gusto ko na sumuko. Pag yung nag start pa lang ako sa career pace ko. So pag sinabi kong ganun, ibig Mm-hmm. sabihin, nung nag-start ako mag-freelancing, kasi Mm-hmm. kadalasan sa umpisa talaga, mahirap yung umpisa. Yung first Yeah. step, di ba? Mm-hmm. So, Mm-hmm. I think, nung nag-start ako mag-freelancing, yan, medyo nahirapan ako niyan. Parang gusto kong bumalik na lang sa corporate job. Mm-hmm. Di ba? Ganun naman. Tapos, pangalawa, nung nasa freelancing naman ako, medyo na-promote tayo as an SEO manager. Parang sabi ko, di ko yata kaya maging SEO manager nung time na yon. So, balik ako sa, parang ganun eh. Gusto ko bumalik ng pagiging VA na lang or SEO, ano na lang, specialist. Mm-hmm. Ganyan. So, this time naman, nung naging SEO agency owner ako, parang sabi ko, balik na lang rin kaya ako sa pag-freelance ulit. Parang mas madali. Hindi ko naisipin yung iba't ibang problema ng pagiging isang agency owner. So, ganoon, parang may pattern na every time na Mm-hmm. may bago, dun mo mararanasan. Kasi dun ka na-challenge eh. 'Di ba? Yan. 'Di ba Mm-hmm. may kasabihan nga na pag daw hindi ka na-challenge or hindi ka nahihirapan dun sa ginagawa mo, wala ka sa tamang lugar. Yeah. Oo. Baga, Oo. hindi yan yung tamang path para sa'yo. Kasi Mm-hmm. pag nahihirapan ka and na overcome mo yung hirap nun, dun mo marirealize na, okay, kaya mo pala yung ginawa mo. That, Mm-hmm. from that moment, no? Kailangan mo lang, lagi ka lang mag-show up dun sa Yan. mga ginagawa, no? Katulad nito, may mga previous, engagement na i-invite tayo into Mm-hmm. mga conferences, makapagsalita tayo doon, makapag-guest Mm-hmm. sa mga webinars or podcast. 'Di ba pag umpisa talagang ang hirap, parang iniisip mo lagi, kaya ko ba 'to? Baka Mm-hmm. mapagtawanan ako dito, baka magkamali ako. Pero Mm-hmm. ang point is lagi mong dapat iisipin na okay, show up lang, magpakita ka, ibigay mo lang yung best mo, hindi man perfect, pero at least trinay mo and ayun, Mm-hmm. eventually pag sa mga second time or third time, medyo madali Okay na na. siyang gawin. Yep. Mm, tama, tama. Doon naman nag-uumpisa lahat. Nung nagtatry ka pa lang naman nung bata ka maglakad, 'di ba? Ang hirap nung umpisa. Pero ngayon, tingnan mo, 'di ba?
pag nagulat ka lang, mapapalakad ka na eh. Pero Takbo pa nga eh. takbo pa nga eh, di ba? So, doon lang yun. Mahirap naman talaga sa umpisa. Share lang din ako ng personal experience ko na palaging trip ko ng sumuko, parang hanggang dito na lang ba ako. Kasi minsan, or madalas pala, may times na kapag nagpe-fail yung isang campaign, like sa matagal dumating yung, kumbaga, may times kasi na, 'di ba, hindi naman not all websites are created equal. So, Yep. may mga times na ang hirap paliparin ng isang website, parang gusto mo nang sukuan na tama ba 'tong ginagawa ko? Tama ba ako ba talaga tong SEO na dapat para dito? Ito ba dapat talaga yung ginagawa ko? Mga ganun na pagkakataon, yun na yung mga oras na gusto kong sumuko. And may times din naman na kahit na okay yung KPIs, pataas lahat, 'di ba, napapalipad mo naman, umalis pa rin yung kliyente. So, may times din na yun, gusto ko rin sumuko nung mga panahon na yun. Bigla na lang silang aalis. So, nakaka-burnout yun kasi ginawa mo naman lahat, 'di ba? Pero ang bagay lang na realize ko is I need to zoom out and remind myself na hard skills feed me and soft skills keep me in the room. So, ano ibig sabihin Nice. nun? Yung soft skills, hindi mo siya makukuha agad sa mga course na binili mo. Like, ako bumili ko ng course ni Nathan Gatch. Hindi ko yun nakuha dun eh. So, inaral ko pa yung communication skills ko sa client. Like, discovery call pa lang, paano ko i-present yung sarili ko, paano ako mag-knowledge transfer sa kanila, 'di ba? And soft skills din, kasama din yung patience. So, patience sa lahat ng bagay, patience sa hindi mo pagra-rank, patience dun sa kung meron ka mang team. So, dapat maging patient ka rin sa kanila. 'Di ba? So, yung mga ganun, mga soft skills din, need mong i-remind yung sarili mo na kailangan mo nun, no? Hindi lang puro SEO lang din yung alam mo. So, kailangan mong mag-thrive. Yun. And also, what we're doing right now, isa rin sa mga naging coping mechanism ko is yung I did not do SEO alone. I tried with a community. And luckily, I found User Gab sa community and it helped me keep my A game. Kasi, syempre, haharap tayo sa tao ngayon na nag-uusap tayo sa podcast na to na wala akong alam. 'Di ba? So, it made me accountable din sa mga bagay-bagay. And yun nga, yung community also made me the person who I am today, na kahit na tawag dito, may mga alam na akong bagay, still I listen to other people's opinion and other people's tawag dito, yung mga nalalaman din nila sa labas. So ina-absorb ko din sila lahat, 'di ba? So ayun. This is in connection with the things na sinabi natin dun sa mindset sa una. 'Di ba? Yun din naman yun eh. You absorb everything na dapat na matutunan mo. So, ayan. I do hope na may nakuha kayo sa sinabi ko. Eh, may dadagdag ka ba din, sir? All goods ka Well, din. sa ganong, agree ako dun sa ganong experience, no? Kasi lalo na sa mga point of view ng mga bago. Kasi kailangan talaga natin ng community dito na yung parang open sila palagi kung ano man. Kunyari, medyo hindi ganun katalinuhan yung pagkakatanong nila. Kumbaga, hindi yung ibabash sila for the sake na Okay, mapakita mo okay. na magaling ka. So, kailangan, yun, isipin din natin, lalo na yung mga nag-i-start pa lang na mahirap para sa kanila yun. Kumbaga, times two yung problem. Kasi una, hindi pa nila alam. Second, tinatry pa lang nila yung industry. So, kasi minsan, it could make or break yung mga decision ng iba kapag, kumbaga, pag ginanon mo sila, na parang, ay, ang pangit naman pala sa ano na to, Oo. SEO community na to kasi Oo. As a whole na ang agad yung yayabang iniisip nila no? eh. Ang Oo. yayabang ng Oo. mga tao, ganun. Hindi ayaw natin ng ganun. Kaya tayo nagbi-build ng mga ganitong community. Ay, may isa pa pala akong i-add about kasi dun sa tawag dito, kung umalis man yung client nyo. Kasi, kunyari, kahit na lumipad man yung traffic and everything. So, may mga sarili kasi silang reason. Experience ko na lang din, i-share ko na lang din sa kanila. So, kahit na umalis yung ibang clients ko sa akin, may time kasi talaga na ganun. Ilang months lang, or kahit after a year, nagre-refer pa rin sila ng panibagong kliyente sa akin. Nice. 'Di ba? Kasi tawag dito, I learned how to communicate and yung patience nga rin. Kasi yun nga, dapat isipin nyo na baka may reason sila. 'Di ba, na need nila mag-cut ng expenses dahil business nila yun, 'di ba? Yun yung pinaka bread and butter nila. So, wag nyong isipin na loss kagad yun. Kumbaga ito na yung final, kumbaga magiging bastos ka na or what, 'di Hindi ba? na nila gagawin yung mga final task. Yung mga final task, kumbaga, halimbawa, sinabi sa'yo ngayon, tapos within a month pa bago ka nila alisin. So, at least mag-show up ka pa rin. Do everything in your power to fulfill
yung mga task na dapat tawag dito na gagawin mo. Gagawin mo. Kasi In contrary, oh, dapat ano nga, mm, nagbibigay pa kayo ng additional yun. 6 months Oo. na strategy sa kanila para sasabihin, Mm, oo nga, no, gawin ko nga to. Tapos pagkakailangan na, mm. ikaw pa rin naman yung tatawagin nila, di ba? Sabi nila, ay, di pala namin kaya. Hindi namin kaya to. 'Di ba? Hindi, totoo 'yun, totoo. Maganda 'yung sinabi mo, sir. Kasi may chat GPT naman na ngayon eh. Di makapag-brainstorm ka sa kanya kung ano pa 'yung pwede mong idugtong dun sa mga ginawa mo nung una, 'di ba? Pwede pa rin. At the end of the day, magre-retain sa kanila na mabuti kang tao, na tao ka kausap, 'di ba? Mhm. Doon sa mga ginawa mo. So, at the end of the road, baka may ibigay pa silang client sa'yo, which is yung nangyari nga rin sa akin. So, anyway, moving on, sir. Ito, hard skills. Ano, sir, yung mga skills sa SEO, yung evergreen, at Mhm. dapat talaga i-master para magtagal sa Okay. career path na to? Tingin ko yung pinaka-importante is yung fundamental kasi hindi naman siya masyadong naiiba. Like, Mm-mm, konti mm-mm, lang siguro mm-mm, based dun sa mga knowledge na nakuha ko from the past yung nung nag-start ako noong 2013. Ayun pa rin naman halos yung mm-mm, parang concept na ginagawa ko until now. Like yung technical SEO, syempre. Paano ka mm-mm, mag-technical audit? May mga nadadagdag lang ngayon. Nag-i-improve lang yung mga tools, pero mm-mm, yun pa rin naman. Na mm-mm, kapag na-gets mo na before, yun pa rin yung ginagamit ngayon. So kaya nga siya evergreen. Tapos siguro sa mga nakikinig na rin na bago, maybe they're asking pa kung kailangan ko ba, kaya ko bang ituloy itong SEO ganyan? Ano yung mga resources na pwede ko tignan? Merong documentation si Google, as in si Google Search mm-mm, Central. Meron siyang mga fundamentals for SEO na parang ano doon. At least basahin nyo yun para makita nyo ito talaga yung mga ginagawa until now. 'Di ba? mm-mm. So parang may mga iba kasi nagtatanong sa akin, "Sir, pa ba working pa ba yung SEO ngayon?" Ganyan ganyan. Sabi ko. Sabi ko na lang, kayo, depende sa inyo. Pwede niyo namang i-try, pwede niyo ring ibahin yung niche na gusto niyo, 'di ba? Nasa sa kanila, depende Mas sa maraming kanila. kliyente yan para sa amin. Kasi aalis na kayo sa SEO. So, Hindi, kailangan pa nga natin ng mas marami pa kasi tingin ko marami pa talagang opportunity na dumadating, no? mm, Lately nga lang, siguro hindi pa ako nagpaparank nito Siguro yung organic na increase na dumadating sa akin through ano lang, referral pala. Ay, through ano lang yung connections. mm, Siguro baka mga 2 to 3 every week na nagpapa-audit, tatanong kung mm, magkano yung ganito, ganyan. So, mm, nakikita ko, ang dami pa rin talagang in demand pa rin opportunity. talaga. Mm, PH pa yan So, mm, paano pa yung mga ibang countries? oo. Yung mga evergreen na fundamentals. Kumbaga parang si ano yun eh. Sino nga to, sir, yung sa ano sa Spurs? Tim Duncan. Si Duncan yung Tim Duncan dapat hindi siya masyado fundamental. maarte Oo. maglaro, no? Oo, kahit na yung mga kasabahay nga nagdadank na, Ah, nag-highlights na, siya wala, malupit pa rin, di ba? hook lang, ganyan. Puko lang, board ring, ganyan. So yun, stay in the fundamentals, yung mga sinabi ni Sir, especially yung technical SEO. May mga times nagtatanong pa rin ako talaga kay Sir Gap about dito sa technical SEO, Minsan pero yan, nagtatanong din ako sa Google eh. ay, Di pagka magaling si Google. Oo. nakakalimutan ko siya. Hindi, Ay, hindi ito pala naman yun. sana. Oo. Oo. So, yan. Evergreen skills, keyword research, andyan pa rin. Basic technical SEO, tsaka yung, siguro yung pagsusulat. At siguro Same pa din naman. nalilimutan na to kasi may ano na, may mga AI na, yung hindi lang yung basta pagsusulat Hmm. yung pag-structure mo ng content. So Ayan, kung paano tama. mo, paano mo na answer ba yung nagbabasa nung Ah, kunyari may query sila or may tanong sila, 'di ba? Paano mo ba yung may mga sinasagot? method pa yan eh. May method of Oo. content writing, di ba? Yung Mm. AIDA, Mm. meron pa yung Pastor, mga iba-iba. so yun, Iba-iba. alamin nila kung ano yung best Mm. para dun sa campaign. Mm. And sa type ng landing page nyo, baka Yep. pare-pares lang din yung ginagawa nyo sa landing page at sa blog. So, magkakaiba yung mga yan. So, yan. Search nyo na lang. Anyway, sir, kailangan bang maging jack of all trades sa SEO? O okay lang na mag-focus ka na kagad sa isang specialization or special Mm. set of skills? For me, depende yan sa goal nila. Kung ano Mm, yung, mm, kunyari, goal nyo lang na mag-focus na maging freelancer or maging nomad freelancing lang, ganyan. mm, Okay lang siguro mag-focus sa isang specialization. Pero kapag gusto mo na gumawa ka ng agency, ituturo mo yan sa iba kasi, pwede kang maging jack of all trades. I-try mo lahat. Hindi ko naman mm, sinabi na kailangan like 100% alam mo lahat yung mm, pasikot-sikot, 'di ba? Pwedeng yung iba 50% lang, 60% depende kung ano yung kaya mong aralin, kaya ng utak mo. Pag ganun, at least madali siya maipasa sa iba. Yung iba, ang ginagawa,
kung hindi man sila jack of all trade, nakapagawa pa rin sila ng agency using outsourcing, tinatawag nila. Mm. So, Mm. nag-outsource sila sa mga ibang experts, ibang VA, ibang specialization para mai-add nila yun dun sa service. 'Di ba? So, Mm. yan. Hindi man kailangan, pero depende Mm. sa goal. Based sa experience ko, sir, ang nangyari naman sa akin, nag-start ako ng wide, tapos nag-go ako ng deep. So, i-explain ko naman sa Inalam mo paano. muna lahat ng ano no Oo. concept. Naging generalist muna ako sa una, yung parang, yun nga, jack of all trades. Tapos, nag-learn lang ako ng enough ng technical. So, meron din akong Mm, background sa link building, ngayon sa local SEO, and I'm moving towards SaaS SEO nice. na right now. Then, specialization ko, na-realize ko kasi nung mga inaaral ko tong mga bagay na to, more on nasa strategy side ako ng SEO. So strategic yung mindset ko na gusto kong gumawa ng system within systems, or I want to create a strategy, a blueprint kung ano yung magiging playbook natin para sa campaign na to. So nag-hire ako ng mga tao na mas magaling sa akin eventually. So dun yung siguro yung mapapayo ko sa kanila. Tulad din ng sinabi mo. Kasi bago ka maging specialist, mas maganda na malaman mo yung ibang bagay kung paano sila, I mean, ibang things within SEO, kung paano siya nag-work within dun sa spectrum na gusto mong specialize. 'Di ba? Kasi halimbawa yung link building, paano ba siya mag-work with on page? So sa on page, dapat ba gumawa ako ng lead magnet para magkaroon ako ng passive link? Mga ganun. So yung ano nila, yung mechanism nila is magkaadugtong din, especially sa SEO. And then if you want na naramdaman mo na mas okay ka pala sa outreach or mag-PPR ka pala, 'di ba? Edi may idea ka na on how to create content, how to write. Yung mga ganun. So, yeah, yun lang yung nasa isip ko. Mas mataas kasi yung bayad personally na nakikita ko sa mga specialized na SEO, like for instance may specialized sa e-commerce, so e-commerce lang talaga yung ginagawa niya. Pero nakita ko yung mga unang post niya dati is kumbaga parang may local SEO rin siya, nag-technical SEO rin siya, some sort of ganun yung mga pinopost niya dati, and then eventually nag-e-commerce na siya. So yeah, start wide, go deep, right? Okay, So ayan. nice. Next question natin, sir, is ano yung mga natutunan mo, sir, sa early days ng SEO career mo Mhm. na dala-dala mo pa rin hanggang Mm. ngayon? Mm. Ayan, ito makinig yung mga bago especially, pati yung mga nag-aaral ng SEO. Yeah. So, for me, ang best tip na mabibigay ko sa kanila, kung ako pa rin mag-start pa rin ako, tapos yun pa rin yung gagawin ko, SEO pa rin. Siguro Mm. pinakauna ko pa rin gagawin is magkikreate ako ng sarili kong website. Kasi doon ko Mm. natatry ng mga bagay na gusto kong gawin. Dati, clever akong gawin lahat ng mga strategies na ginagawa ko doon sa website ng client ko. Mm. Pero, na-realize ko na, okay, mali yun. Hindi siya dapat na ginagawa doon. Kasi isipin nyo na lang na kahit siguro isang beses nyo mapadown yung website or mapatanggal yung ranking yan sa isang keyword na importante sa kanila, ay yung negosyo naman nila yung maapektuhan. Mm. Mm. So, kapag nag-start ka ng SEO, isipin nyo palagi na kapag magte-test kayo ng isang bagay, especially narinig nyo to sa guru na nasa YouTube or nabasa nyo sa blog, mas maganda kung i-test nyo pa rin muna to sa sarili nyong website before kayo mag-try dun sa client. Pero kapag yung strategy parang, uy, it makes sense It can, pwede siya, tapos it follows Google's guideline currently, okay yun. Okay siyang itry kahit na hindi nyo pa natatry sa website nyo. As long as ay tinatawag natin white hat siya. So, Mm. yun. Siguro, isa pa sa mga natutunan ko yung pagbibuild ng sarili kong brand. Ito lately Yan. na lang to Mm. nung nag-start na tayo gumawa ng mga course, ng podcast, ng group. Mm. Nung una parang hesitant pa ako, sabi ko, ayoko, gusto ko low-key lang ako. Yung tipong sagot-sagot lang ako sa mga group na Questions. ganyan-ganyan. Oo, sa Mm. questions, ganyan lang. Pero mas na-realize ko na mas maganda pala kung sarili mong brand kasi hindi lang siya yung nakapagpataas ng authority mo, nagbibigay rin siya ng potential for Mm. clients, no? Yan. For Mm. mga consultation, ganyan. Mm. Tapos, nagiging go-to guy ka dun sa isang specific aspect ng SEO na yon. So, once Mm. na na-build mo kasi yung brand mo na, okay, lagi ako nag-share about AI, lagi ako nag-share about AI automation, dun ka makikita, makikilala. Now, kapag yung friend mo, kunyari sa Facebook, kailangan ko ng matutulungan ako na mag-AI or mag-automate, ikaw agad Mm. yung pupuntahan nila. Mm. 'Di ba? So, that could also lead sa pag-create ng lead generation. Yan. And Yun, it builds up your EAT, di ba? EAT, yan. So, EAT. search nyo na lang, who is ganito, yung pangalan nyo, pag lumabas sa AI overview yan, malaking factor na yun. Kasi gumagana yung strategy nyo kasi Oo. nakikita kayo ni Google na nakikita kayo niya yung mga
social media post nyo, yung vlogs nyo, yung kahit yung pag-guest post nyo lang, Mm. nakalagay sa pangalan nyo, Mm. malaking bagay yun, no? Ibig sabihin, love ka ni Google. Kilala ka niya. Tapos isipin nyo na lang yung mga anak nyo, isa-search kayo Oo. sa future, diba? Makikita nila Ang saya kayo. nun, no? Ang saya nun, no? Ah. Tingnan mo to, nakatype ko yung pangalan ko. Yabang. Bragging rights. Di ba? Ako, sir, natutunan ko sa SEO career ko, simula nung early days ko. Masama pala ang libang baso ng kape. Hindi ka na Magka, makatulog. magka-gastritis ka. Hindi, pero real Ah, talk, yung mga, talaga? Nagkaroon ka oh, ng ano? nagka-gastritis ako. Gastritis. Ang sakit, sobra. Paano pag ano lang, isang beses sa isang araw? Oh, pero isang Okay pitchel. lang Hindi, yan. ano ang tawag dito? Okay lang naman yun, okay lang naman yun. Ang problema kasi sa akin, yung cup ko is tall na. Meron akong tall Tol cup na dito sa, oh, Okay. tapos ano pa, medyo malakas yung iniinom ko. So, Ano yan? ayun. Black coffee ba yan? Or Mix kasi, ano? minsan kasi Oh, kapag fa-fasting, so sa fasting ko, medyo yung black coffee, tapos dire-diretso yun, as in, mga lima nako. nga, lima. Ingat, So, ingat kayo dyan, ha? yun. Ano lang, hindi yun joke totoo yun. Kasi alam ko yung iba sa inyo is night owls. So, yung iba night Panggabi, shifts. diba? So, nagkakape kayo lagi. Ingatan nyo rin yung sarili nyo, okay? Medyo masakit, hindi nakakatuwa yung pakiramdam ng gastritis. Okay, so, ayun. And, aside doon, yung natutunan ko sa early days siguro sa content medyo incline ako sa problem solution awareness. Kumbaga iniisip ko lagi na yung content na ginagawa ko. Since day one to kasi di naman ako talaga writer eh. Hindi naman ako magaling talaga magsulat. Yung wala pang ganong AI. I mean may AI na pero hindi pa ganun ka lupit katulad these days. So yung content na ginagawa ko is a bridge between problem and a solution. Kasi natutunan ko to dun sa pinakauna kong client na tumaas talaga yung organic traffic namin. Kasi ang ginawa ko noon, so bibigyan ko kayo ng context. Ang ginawa ko kasi noon, para magkaroon ako ng topic na isusulat, nagtanong ako dun sa customer support Mhm. kung ano yung madalas na tinatanong sa kanila dun sa mga conversation, sa tawag. So tapos nirank ko siya kung ano yung pinakamadami. So nakakuha ko ng mga questions doon. Yun yung sinasagot ko dun sa mga vlogs. Tapos ang ginagawa ko, Interesting. oo. Tapos ang ginagawa ko, yung mga subject matter expert, dun sa brake repair company to eh. Mobile Ah, brake repair company sa Texas, sa US. Yung ginagawa ko, nilalagay ko yung nila, yung quote and quote nila for that particular question. Like kung may answer ba sila doon na mas malalim. Doon ko na-realize na dapat hindi lang tayo, especially ngayon, na nag-churn out lang tayo ng napakadaming content. No, ang dapat laging sinasagot mo sa content mo, aside from finding long tail keywords man yan or keyword volume, keyword difficulty, is you are the best solution or best answer for the problem of your customer profile. So yun yung natutunan ko siguro na napaka-importante since day one nung pag-SEO ko. yep. So Yep. yun yung sa akin. Dapat kumbaga, yung wag na kayong tumingin sa iba, wag niyo nang Mm-mm. parang hindi ko naman sinasabi wag na kayo mag-competitor check, pero Mm-mm. mas unahin niyo na tignan kung ano yung mga data na nasa loob niyo. Yan, oo. 'Di Mm-mm. ba? Yung tulad Mm-mm. yan, ginawa mo is nagtanong ka sa customer support. Maybe yung iba wala silang customer support pero baka meron Mm-mm. sila mga like newsletter or Mm-mm. maybe yung mga contact us details na nagko-contact sa website. Yan, pwede niyo siyang i-analyze tong mga responses o kaya Mm-mm. maglagay kayo nung parang feedback form or Yan, oh, feedback survey. form. Mm-mm. 'Di ba? Pwede yan. Mm-mm. Para lang malaman nyo kung ano yung mga content na pwede nyo ilagay na hindi nyo na kailangan ng ChatGPT actually eh. Yan, Ah, oo. minsan galing na sa website nyo, nandun na siya. Oo. Masasagot nyo na kaagad. So, yun. Kasi sa ChatGPT, nire-rehash lang naman niya lahat yung nasa World Wide Web, Yeah. nasa database niya eh. So, may mga certain problems din kasi na nag-a-arise kapag kunyari, na-experience na nila yung service nyo, tapos doon may certain problem na wala pa sa Reddit. Di ba? Kasi pinupull out din ng LLMs yung Reddit eh. So, kung meron din kayong subject matter expert sa team nyo, pwede nyo silang tanongin. O kaya yung owner mismo. Di ba? Baka may mga nakakausap siya doon within his community or sa mga siniserve nyo ng mga customers. So, yun, pwede nyong gawin. Anyway, yun, dami ng bombang pinakawalan. So, next question, sir. Kailan mo, sir, masasabi na pang long term ka? Yan, pang long term ka sa SEO. What makes you stay? Ayun. Ito, pinaka-honest answer siguro is nung nasabi ko na na-promote na ako sa SEO manager tapos kumikita na ako ng six Yan. digits per month siguro.
pang long term Okay. ako. Kasi, Dito di ba pala ako. yun? Kasi kung, nangyari eto, hindi naman sa parang nagmamaliit or something. Pag ikaw kasi sa isang bagay, ginagawa mo siya ng napakatagal na, tapos hindi nag improve yung, let's say, yung financial ano na lang, hourly rate mo, ganun, di Mm, tumataas, hindi ka na po-promote sa isang trabaho, baka hindi yun yung gusto mo or hindi yun yung passion mo. Baka meron ka pang iba na pwedeng tignan or itry, na dun ka naman magta-tribe, 'di ba? Kasi kapag, mm, ayun nga, nung ako, sa experience ko lang naman kasi, na-realize ko na pang long term itong trabaho na to nung ano ko na na-experience ko na na ma-improve yung position and ayun kumita. At the same time ito yung sa mga challenges na experience ko, kung nagagawa ko naman yun every time nakakakuha ko ng solution, sabi ko okay, mukhang para sa akin to kasi I like challenges. At the same time hindi ako yan. naboboard. Mm, Hindi ako naboboard mm, dun sa ginagawa ko kasi mm, laging may bago kang aaralin. mm, Pero, yung inaaral mo na yon ay pwede rin siya maka-impact dun sa business nung client. mm, So, mm, nung time na sabi ko, uy, ano pala ako, tulong ako sa iba. At the same time, natutulungan din nila ako kasi binabayaran nila ako. mm, Tapos, natututunan ko rin yung mga ibang aspects. Sige, win-win situation to. So, kailangan kong gawin lang ng gawin. Pag-aralan, i-implement, and then mm. yun, result, yung kasunod nun. Yan. Mm. Magkaiba tayo ng ano sir, no, ng parang pinanggalingan. Kasi ako, ang dami kong naging work bago ako napunta dito sa SEO eh. So, yun, Ayan, vocal naman. ano yung ano mo, ano yung experience mo naman? Oo, medyo vocal ako sa start ng work ko. So, I've been working since 16 years old ako. And nag-work na rin ako nung 12 years old ako. Pero syempre, hindi yun yung parang may documentation na nag-work ka. Pero nagbabantay kasi ako ng mga computer shop, ganun. So, Mhm. 12 years old, nag-work na ako. Nung 16, nag-ano na ako nag Jollibee. Basta mahaba pa yung pinagdaanan ko. Nag-restaurant din ako. So, nag-waiter ako, catering, ano pa ba? Nag-ano rin ako, tawag dito, yung sa bookstore, book specialist ba tawag doon? So yun, Mhm. nag-book specialist ako. And for almost 10 years, nasa casino ako. So paano ako napunta sa SEO? And why what made me stay? Yun nga, sabi ni Sir, maraming opportunity dito to earn. So isa yun, when you earn money, you earn, tingin ko, akin lang naman to pwede nyo akong i-correct if I'm wrong. So when you earn money, you earn freedom. And Mhm. when you earn freedom, you cannot buy back your time, pero magkakaroon ka ng mas maraming oras para gawin yung mga bagay na gusto mo. So, Mhm. ngayon, nasa early stage pa lang ako, hindi pa ako katulad ni Sir Gab na millionaire. Joke. Wow. Wala pa ako dun sa level nila Miss Angeline Lizario, sila Jason Asiro, yung mga idol natin. But it gives me the space that I need to propel myself going on their direction. So, yun, siguro yung isang bagay na nakita kong dito sa industry natin. And since bata pa ako, problem solver na ako. And nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Sir na hindi naboboard. Kasi nga, Mhm. lagi kami problemang, lagi kami problemang sinusolve. And if you are a problem solver and you are not easily defeated when it comes to adversity, kung may darating man sa buhay mo na pagsubok, napakagandang opportunity sa ito yung SEO kasi yung industry natin is laging may kumbaga parang laging may gera with Google, with AI, 'di ba? So siguro yun yung nagbigay sa akin ng tawag dito beacon of hope. Hindi, yung parang idea na para dito talaga ako. Kasi kahit na, di ba nawala ako sa casino, pwede naman akong bumalik anytime eh. Like 10 years of experience, di ba? Pag nag-apply ako sa barko, kasi may sa mga barko, may mga, may mga casino Mhm. rin eh. Oh, Sa pwede ako mga maging, cruise. easy. Makakikita ako ng 6 digits dun. Easy. Mhm. Mhm. So, and yun. Pero I choose to stay kasi parang nandito ako. Ito yung calling ko, kumbaga. 35 years of age, I can say na ito yung calling ko. So, ayun. Ma-inspire kayo. Inutusan. Anyway, sir, ito na, sa finale na tayo. Sa mga nakikinig, sir, ano yung ginagawa nyo para manatiling motivated sa pabago-bagong alboruto ni Google and para tumagal pa yung sa work natin sa SEO? So, personally, ang ginagawa ko is, lagi kong iniisip yung mga gusto kong ma-achieve sa life Mm. and through SEO and then sa agency, sa client facing, ma-achieve ko siya kapag di ako sumuko. Yun yung lagi kong iniisip. Mm. Tapos every morning, alam ko minsan nahihirapan na. May mga times na talagang sobrang hirap na parang ayaw mo nang i-continue. Mm. Minsan parang
kailangan ko ba talagang gawin to? Nakaka-boring, ganyan. Lagi akong nag-ask lang ng guidance Yan. kay Lord para parang kung ano yung gusto niya. Kumbaga, Mm-mm. hindi kung ano yung gusto ko, but kung ano yung gusto niya. Kung gusto ba niya ako na nandito, nagtuturo ng Mm-mm. mga bagong gusto pumasok sa freelancing or gustong ng SEO. Ayun, sa tingin ko naman, nasa right path kasi minsan tinatamad akong gumawa ng course pero natapos ko pa rin. Minsan naman, Mm-mm. tinatamad ako mag-optimize ng website pero natapos ko pa rin. May mga Mm-mm. problems na na-encounter tayo na akala natin yun yung magandang pero kumbaga, nagagawa naman ng paraan. So, baka yun, signal yun. So, doon sa mga bago, huwag kayong basta-basta susuko lang. Gawin nyo siyang motivation yung mga challenges para tumagal at talagang aralin pa kung gusto nyo talaga to. So, hindi ko kayo pinipilit na magstay. Mm-mm. Sabi nga kanina ni Jello, kung ayaw nyo magstay, okay lang. Marami kaming client. True. Ayun. Pero ayan lang, wag kayo masyadong pero easy lang kayo sa mga nyo, sarili nyo. Kumbaga, wag nyo ipe-pressure. Mahirap kasi yung mape-pressure ka tas para lang kumita, di ba? Kung gusto nyo Mm-mm. talaga yung isang bagay, Mm-mm. gagawin nyo siya. Yan. Ako iniisip ko para tumagal kayo dito sa, kunyari nag-SEO na talaga kayo, no? May nasa 1 year na kayo, 2 years. So naghahanap kayo ng motivation para tumagal pa sa SEO. Umutang kayo. Joke lang. Mag-loan kayo para may motivation kayo. Hindi, joke lang. Ah, naalala ko kasi yung nakita ko na meme. So, Mag-illegal ka na lang. mag-loan para may may sisingil sa'yo, di ba? Mm. Mamotivate. Mindset yun Mindset yan. Anyway, kidding aside, iniisip ko to kasi medyo personal to para sa akin. Kasi I'm working sa isang SaaS company. Di naman lingid sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin to. And I work there on a one vertical only. So, ang work ko doon is to create links. So, outreacher ako for a SaaS company. How to be motivated? Kasi kapag paulit-ulit yung ginagawa ko, ito, personal lang sa akin to. Hindi ko alam sa iba kung trip nyo yung parang ulit-ulit yung ginagawa nyo. Pag ganun kasi yung nangyayari sa akin, nababurnout ako, parang nagsasawa ako kagad. So, the thing then na nag-fuel sa akin para magstay is nung una, mga small projects lang to eh. Ginagawa ko outside nung full-time ko. So, nung una, small projects lang. And then, eventually, nagkaroon ako ng team ngayon. 'Di ba? Mhm. So, doon ko masasabi na, tawag dito, in order for me to stay, I need more, paano ba, problems to solve. Like, para maging motivated pa ako to live another day sa industry natin is for me to solve more problems and see the fruit of the way I solve those problems. Kasi kapag nakikita mong nagkakaroon ng mas maraming revenue yung client mo, sobrang laking impact sa akin nun. Tulad nga ng sinabi mo, sir, kanina, di ba, na nakaka-impact ka pala dun sa business. Business. Not just the SEO. Tabi mo muna yung SEO. Kasi yung business na yan, yung website na yan, may mga taong umaasa din dyan. Di lang natin alam. Siyempre, yung kliyente natin, yun lang naman yung nakaharap sa atin eh. Pero may mga tao pa yan sa likod niyan. Di ba? Mm. Kaya yun, nakakatuwa May lang mga na pinapasweldo pa yan. may Tulad mga mo, ikaw, sa mm, agency mo, pinapasweldo ka yan. din, syempre. Mm. Yun yung mga nagbibigay ng Yeah, motivation din. motivation. Yan, magandang addition yun, sir. Kasi, yun nga, sa'yo rin naman, sir, di ba? May mga parang umaasa rin sa'yo na, Yep. quincenas, Isipin mo, katapusan. you're putting, more food sa plate ng mga tao, 'di ba? Yan. Mm-mm. Nakapagbigay ka ng opportunities. Kaya, Mm-mm. goods yun. Yan. Huwag kayo mawala ng pag-asa kung first or second year pa lang kayo. Mararating nyo rin yung naabot ni Sir Gab. Just continue your path. Yan, huwag kayong huwag nyo lang sukuan. Ano nga yung sabi nila, sir? Before it gets good, it gets hard. Tama ba? Hindi ko alam kung tama ba yung, parang, the Ano ba calm yun? before the storm. Parang ganun. Okay, okay. Oo, parang ganun, parang ganun. So, bago maging okay yan lahat, medyo, masakit muna yan, di ba? Mahapde, yan. Ano ba? Mahirap. No, mahirap yung dadaanan nyo bago kayo marating yung mga dapat yung marating sa buhay nyo. So, yan. Keep on moving lang, guys. Yan, sir. Matapos na yung natin. May nakuha kaya sila, sir, dun sa mga Oo, marami. marami, Maganda naman yung marami yan, topic no? natin. Yun. So, sir, baka may gusto kang i-plug, webinars, etc. Yeah. Every week naman, pag available ako, nagwe-webinar ako. Kung gusto nilang sumali, punta lang sila sa group natin. Makikita nila yung mga bagong news or events na share natin doon. Sa Mm. group natin, yung sa'yo is local masterclass. Local Local SEO SEO master. masterclass. Yung sa akin Mm. is SEO workout.
Yan. Okay, so follow us sa Facebook, Spotify, YouTube, baba. Yun lang, no? And may website kami, seokwentuhan.com. Yeah. So, yeah, see you soon. Thanks. Okay. Bye-bye. Bye.